Hi guys, isang napakagandang araw sa inyong lahat. So welcome back sa ating YouTube channel. Ito guys, si Kabady mo ko dito pa rin sa negosyo. Iba't ibang business, usapang business dito sa Pilipinas. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin 10 negosyo sa Pilipinas na patok ngayong 2025 na pwede mong pasukin sa maliit na puhunan pero maganda ang kitaan. So tara guys, let's go. Pag-usapan natin yan dito lang, Kabady mo ko YouTube channel. Ito guys, bago nga pala tayo magsimula, ako nga pala isang instructor ng isang kilalang college institution dito sa Pilipinas. So, under ng BSBA department. So, business program, business courses ang mga tinuturo natin. So, ngayon guys, pag-usapan natin itong ang top 10 ng mga negosyo sa Pilipinas na pwedeng pasukin ngayong 2025. So, overview lang mga katropa. Dahil nga, pumasok na itong AI o yung tinatawag nilang artificial intelligence sa napakaraming mga business at mga negosyo na apektado nito. Pero hindi naman lahat ay nasa disadvantage na pagkakataon. So maraming mga instances na itong mga AI ay makakatulong para ma-boost pa ang iba't ibang mga negosyo. So eto, maraming mga negosyo, mga gustong pumasok sa negosyo, mga OFW, at doon sa mga gusto pa lang ng magsimula na pumasok sa pagninegosyo sa mundo ng business. So marami mga startup. Gusto nila may maliit lang na puhunan tulad ng 10,000, 20,000 hanggang 50,000 o 100,000. Kasi sabihin na natin na kahit 100,000, maliit na puhunan, considered pa rin yan as maliit na puhunan sa panahon ngayon. Hindi katulad noon na kapag sinabi mong 100,000, malaki na yan. So simulan natin dun sa mga 10,000 at pataas tayo ng pataas. So ito na nga guys, e-commerce at online retail business. Ito nagsisimula sa 10,000 hanggang 50,000 na puhunan. Ang kinakailangan dito ay magkaroon lang tayo ng sapat na kaalaman para at least ito ay masimulan. Maaring magbenta ng mga produkto sa iba't ibang mga online platform. Ito ay isang nauuso at talaga namang patok na patok dahil marami ang halos pumibili na ng mga products online. Pwede tayong makipag-tie up sa mga Lazada, sa mga Shopee, at iba pang mga online platform para dito. Kung meron kang sariling business o ikaw mismo ang gumagawa, nagpo-produce ng sariling product, maaari mo itong ilako online. At eto, sa mga pagkakataon na katulad nito, mas malawak, mas malaki ang pwedeng masakupan nito. Maaari itong ma-promote hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Sinasabi nga nila guys na halos umabot na ng 15 billion US dollars noong 2025 ang market value na itong pagtitinda online. Ibig sabihin pala niyan, hindi lang pala sa Lazada, sa Facebook tayo maaaring magbenta. Dahil sa TikTok pwede na rin at ganun din guys yung tinatawag nilang Facebook Marketplace. So mas madali at talaga naman diretsahan na ang bentahan. Direct communication na ang mga nagtitinda at nagbebenta sa isa't isa. So sa number 2 naman guys, pag-usapan naman natin itong tinatawag na food kiosk and street food stall. Tayo nakaranas rin tayo na magtinda sa street market, di ba? So sinasabi nila na halos 1.1 trillion pesos na ang industry na to yung 2023. What for pa kaya ngayong 2025 dahil mas marami na talaga yung mga nagpo-food cart ngayon at nagkakaroon ng mga iba't ibang stall. Nauso rin dito guys yung mga franchise. Ang pwedeng maging puhunan dito guys is 20 to 50,000 pesos. Usual at normal na practice is halos yung mga regular na mga food cart, yung mga maliliit na mga food cart, mag-range at mag-average yan ng mga 30 to 50,000 pesos. Pero yung mga small time man na mga food cart, kung sarili mo yung paggawa, hindi mo na franchise, is maaari kang gumastos ng mga 10,000 to 30,000 pesos. Depende kung anong klaseng product ang ibebenta mo at kung kailangan mo ba ng mga expensive machineries dito. So kailangan mo lang magkaroon ng mga cooking skills at syempre yung right management ng business para matuloy-tuloy mo ito. Pero take note lang, kailangan mong pag-aralan paano ba patakbuhin ang food cart at ano ba yung mga requirements
dun sa mga local areas kung saan mo ilalagay ang iyong food cart. Ganun na rin kung may rental ba o wala bang rental. Kung dun sa mga palengke o sa mga sidewalk mo lang ilalagay, make sure na makipag-coordinate ka sa mga barangay para at least masiguro mo at matiyak mo na talagang sumusunod ka sa pamantayan ng mga barangay para hindi biglang nahihila yung mga food cart mo. Alalahanin na sa pagninegosyo ng food cart, syempre gagastos ka dyan. At kapag nahila ang food cart mo, medyo delikado yan. Pero pagdating naman guys sa mga profitability, talagang medyo maganda-ganda ang kitaan dyan. Ang isa lang na disadvantage natin is yung climate change dahil laging umuulan at syempre apektado kapag umuulan yung mga nagtitinda sa sidewalk at yung mga may mga food cart business. Pero ang kagandahan lang dyan kung malapit sa mga traffic areas ang food cart na ang areas kung saan mo ilalagay yung food cart business mo, sigurado, tiyak na tiyak, papatok ito. So, top 3 naman na negosyo and services na patok ngayong 2025 is yung tinatawag na freelancing and digital creative. So ano ba yun? Una, umpisahan muna natin, magkano ba yung puhunan doon? Mga 10,000 to 20,000 to 50,000 pesos. Bakit? Kasi kailangan natin bumili ng mga machineries, mga equipment tulad ng laptop para at least yun yung gagamitin natin. Tulad na lang ng mga mic na kailangan natin para at internet connection na rin, internet services at internet providers para at least magtuloy-tuloy yung internet connection natin. Ito, bakit ba nauso ito? Dahil nga sa sobrang busy na at high-tech na ang communication ngayon is kahit sa ang bansa at kahit sa ang panig ng mundo, pwede nang mag-apply yung iba't ibang tao. Karamihan nito ay yung tinatawag na freelancing services, ay yung tinatawag na skills. So, kailangan marunong ka sa mga content writing, marunong ka sa mga graphic design, video editing, digital marketing, web development, at kung ano-ano pa. Karamihan na rin ng mga secretary ngayon ay through online na. Kaya talaga namang napakaganda ng negosyong ito. Alam nyo ba na halos 85% ng mga digital services, 85% dyan ay binubuo ng mga freelance work. Kaya ito talaga yung industry na talagang palaki ng palaki. At lalo't higit, lalo na ngayon, nasa stage at nasa mundo na tayo ng AI o yung tinatawag na artificial intelligence, talaga namang ito yung mga nauuso na negosyo. Imagine sa maliit na puhunan, talaga namang tuloy-tuloy ang kitaan. Ito naman guys is yung tinatawag na mobile car wash. Ang puhunan dito is 10,000 to 30,000 pesos. Mobile car wash, dalawang bagay yan. Isang car wash na pwede mong iwanan lamang at yung mga tao yung mag-ooperate, o yung mobile car wash na ikaw mismo yung pupunta sa mga bahay-bahay ng lilinisin mo na sasakyan. So eto guys, eto yung pumapatok ngayon kasi napakaraming mga tao na sobrang busy na ngayon. Kaya by schedule na yung mga trabaho na gusto nila. So kung kailan yung most convenient time nila, dun nila gustong ipatrabaho yung mga bagay na kailangan nila. So eto yung nauuso guys kasi nga ikaw mismo yung mag-i-schedule kung kailan mo lilinisin yung sasakyan ng mga gustong magpalinis ng sasakyan. Kakasave ng oras ito para sa mga customer mo. Usually, sa ibang bansa, usong-uso na to, lalong-lalo na dun sa mga may garage na mga hotel, mga restaurant, mga malls, at syempre mga opisina. So, ito, dun sa mga corporate na mga nag-oopisina kung saan pinaparada ng mga executive, mga nag-o-office work, mga office worker yung kanilang mga sasakyan. Doon na nauuso yung tinatawag na mobile car wash. Ibig sabihin, sa isang building, kung may 300 cars dyan, napakaganda, di ba? Napakaganda maging customer mo yun. Imagine isang building lang, ilang sasakyan yung nakaparada. At eto pa guys, magandang idea rin yan para dun sa mga nangungupahan or mayroong mga condo units. Imagine makuha mo yung isang condo area na kung saan nandun yung mga kabahayan ng mga tao na halos lahat may sasakyan, lahat ng mga building dun makuha mo dito at magkaroon ka ng isang mobile car wash business, siguradong patok na patok yan. Dahil kapag nakaparada yung sasakyan nila dun sa baba, panigurado, ipapalinis nila yan. Dahil yung mga taong nag-o-office, yung mga tao sa mga corporate world,
mga tao na nagtatrabaho sa iba't ibang company, gusto nila laging malinis, presentable ang kanilang mga sasakyan at ayaw na nilang maabala napupunta pa sila magpa-car wash pa sa labas dahil kung meron namang available na direct service na pupuntahan na doon sa grahe nila mismo sa ibaba na convenient na sa kanila dahil nasa baba lang ng tinitira nila, di ba? Imagine, napakalaking industry niyan in the future. Ito naman guys, yung ikalima ay yung tinatawag na solar energy solution. Ito, 50,000 to 100,000. Bakit 50,000 to 100,000? Kasi nga, yung mga solar panel, medyo mahal pa rin yan dito sa Pilipinas, di ba? Kaya naman, maraming mga tao ang nagtatry na mag-offer na nitong mga services na katulad nito. Pero, ang isang bagay lamang na natitiyak natin is talaga namang palaki na ng palaki ang industriyang ito dahil napakarami naman talaga ang interesado na dito sa tinatawag na renewable energy. So lahat gusto nila magkaroon ng alternative source of energy na higit na mas mura dun sa binabayaran nilang kuryente. Kaya naman kung meron kayong sapat na kaalaman sa pag-maintain, pag-i-install ng sistema ng solar panel, iisa ito sa isang napakagandang business. Yun lang nga, medyo bigat-bigat na sa bulsa dahil 50,000 to 100,000. Pero sa ganyang bagay, affordable pa rin yan. Magsimula kayo sa maliit hanggang sa makakontrata kayo at palaki ng palaki hanggang sa makikilala kayo sa inyong lugar. Sigurado, in the near future, talagang magandang business yan. Dahil napakaraming interesado. Hindi lang naman mayayaman ang interesado ngayon, pati mga nasa middle class. At kahit yung hindi ganun naman ka ganda yung angkas ng pamumuhay, talagang interesado na sila. Kung mapapansin natin, talagang napakarami na rin bumibili ng mga solar light dito sa Shopee and Lazada, di ba? So what more pa? Later on, makaka-afford din yung mga simple nating kababayan, yung mga nagtatrabaho sa lower class level ng ating society. So, ito naman yung tinatawag na wellness center. So, hindi lang yoga, hindi lang gym ang nauuso ngayong mga panahon na to, pati mga ispa-ispa, di ba? So, ito, naging health conscious na hindi lang yung mga taga-ibang bansa, kundi maging mga Pilipino. So, napaka-importante nito. Ito yung isang industry na talagang palaki at palago. Kaya naman talagang hindi lang dati sa food lang nagiging conscious yung mga Pilipino, pero ngayon sa pangangatawan na. Kaya nga nauuso yung mga sumba-sumba sa iba't ibang mga barangay, di ba? Kaya naman, etong industry na to, wellness center, 30,000 to 100,000 na puhunan, talaga namang nagiging patok na patok. So, kaya naman, kung kayo ay interesado sa ganitong business, kailangan i-develop nyo rin, magkaroon kayo ng pag-aaral. Paano ba yung massage therapy na tinatawag? Paano ba yung paggawa ng mga yoga classes? At paano ba yung tamang fitness training na dapat ibigay sa mga tao na magiging client natin sa negosyong ito. Kaya naman importante para sa atin na kung interesado rin lang naman tayo dito, may in-offer din naman yung mga government para at least ma-develop natin yung ganitong klaseng negosyo na makakatulong sa atin para suportahan tayo pagdating sa pagkakaroon ng knowledge at kasanayan sa negosyong ito. So number 7, etong tinatawag na Fit Care Service na uso na dito sa Pilipinas, yung pag-aalaga ng mga pusa, pag-aalaga ng mga aso, pero naging hybrid na. May lahi na yung mga aso at pusa. Dati pinababayaan lang, di ba? Basta masabi lang na may alaga. Pero ngayon, mas kinagastusan pa ng mga tao dito sa Pilipinas yung pagkain ng kanilang mga alaga, grooming ng kanilang mga alaga. Kaya naman, etong tinatawag na Fit Care Services ay talaga namang patok na patok. Ito yung industriyang palaki dito sa Pilipinas dahil nga padami yung mga pet owners natin dito. At syempre, dito naman, kailangan mo ng maliit na puhunan mula 10,000 hanggang 50,000. Depende sa kung anong klaseng pet care services yung gusto mong ibigay. So, kasama sa mga pet care services is yung pet grooming, pet setting, pet training and services. Talaga namang patok na patok ito, lalong-lalo na sa mga nag-aalaga ng aso. At hindi lang yan patok na patok din yung mga veterinary medicine. Talaga namang malaki ang kinikita nila dahil sa sobrang dami na ng nag-aalaga ng mga aso ngayon at pagandahan na sila ng mga lahi, ganun din sa mga pusa.
at syempre iba't ibang hayop na rin. Kaya naman kung interesado ka sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop, magandang pasukin ang negosyong ito. At syempre, ang ikawalo ay yung tinatawag na recycling business. Napakarami na ng mga environmental issues ngayon na talaga namang marami na ang nagiging concerned individual dito sa Pilipinas. Kaya naman nauuso itong recycling business. Ito yung business na talagang marumi lang tingnan pero napakaganda ng kitaan dahil napakalaki ng profit margin. Imagine yung itatapon na ng basura, pera pala. Kaya naman talagang napakarami rin namang tumututok ngayon sa industriya na to. Kaya lang, itong industriya na to ay hindi nababagay dun sa mga masiselan, maaarte at ayaw marumihan. Pero kung gusto mo naman ng magandang kitaan, ay ito yung magandang negosyo para sa'yo na talagang tiyak na tiyak na kikita ka. Sa recycling business kasi 10,000 to 50,000 ang puhunan, okay na yan na paikutin, palaguin at padamihin. Dahil yung bote, hayog, garapa na tinatawag nila, talaga namang napakarami niyan kung saan-saan lang. Lalo pa ngayon, nauso na yung sa mga iba't ibang mga soft drinks na plastic bottle na talaga namang patok na patok at yun talaga yung laging binibili ng mga kasama, kaibigan, kakilala natin, di ba? Kaya naman talaga kung papasukin mo tong business na to, sigurado maganda ang magiging kita mo. At the same time, hindi naman nabubulok yung mga plastic na yun, di ba? So, number 9 natin is yung tinatawag na home-based bakery. Ito, 5,000 to 20,000. Nauuso na ngayon yung bakery kung saan-saan. Paggawa ng mga cookies, ensaymada, leche flan, at ito nilalako. Hindi na lang ng mga para padyak, di ba dati? Tapos bigla na lang nilalako kung saan-saang barangay. Pero ngayon, high-tech na. Yung mga pandesal natin, talaga naman sila na yung nagro-rolling sa iba't ibang barangay bawat umaga, bawat hapon. At syempre, kasabay niyan is yung pag-usbong ng pag-market na itong mga iba't ibang products na to doon sa Facebook. Ibig sabihin sa social media na online services na talaga namang patok na patok. Kaya naman etong home-based bakery talagang pasarapan, pagandahan at saka paayusan, pagarbuhan ng presentation. So ito 5,000 to 20,000 talagang maaari ka nang magsimula. Mag-concentrate ka muna sa customer base mo doon sa area kung saan ka kilala para at least doon mo palakasin, palaguin ang iyong business, lalong-lalo na pagdating dito sa mga bakery business. So once na nakilala ka bilang gumagawa halimbawa ng mga puto, halimbawa gumagawa ng mga kung ano-anong mga food products, talagang panigurado ikaw na mismo ang lalapitan ng mga tao. At ito na guys, last at not the least, meal preparation services. Ito 10,000 to 20,000 pesos. Ito dahil sobrang busy na mga corporate world na. Talagang super busy yung mga nagtatrabaho, mga working class, middle class, kahit yung mga talaga namang nasa matataas na mga level ng society natin. Talagang kain na lang sila. Kaya naman marami na ring mga tao, kahit yung mga nagtatrabaho, regular workers, blue job collar workers, talaga namang hindi na rin sila nagluluto o mo-order na lang sila sa labas. Kaya ito, nauuso yung tinatawag na meal preparation services kung saan ibinabalot nila yung pagkain at pinibenta nila, pwede nilang ibenta online dun sa mga pumapasok sa school para at least hindi na magluluto yung pamilya na yon. Ito yung ngayong 2025, isa talaga ito sa business na talagang patok na patok at nauuso. Kaya kung ikaw ay mahilig magluto, kung ikaw ay may passion sa pag-prepare ng mga malinis na pagkain at masarap na pagkain, ito ay isang business na magandang pasukin. Tiyakin mo lang na talagang lalakarin mo at susuyurin mo yung pwede mong supplyan ng mga product mo. Panigurado, ito patok na patok sa mga nag-o-office ng mga father and mother para at least hindi na sila mapagod. At syempre dun sa mga estudyante sa iba't ibang school. Mas gusto kasi nila umorder dun sa kakilala nila na alam nila na yung pagkain na kakainin nila is malinis yung preparation, maayos yung preparation at talaga namang safe na safe sila.
So guys, ito yung top 10 business ngayong 2025 dahil panahon na kayo ng artificial intelligence. Kaya naman, iba't ibang business na mabuos ko ngayon. At ito, panahon kung saan nagkakaroon ng iba't ibang mga pagbabago, climate change, di ba? So ito yung mga business na talagang hindi masyadong affected na itong mga to, ng mga AI nakaka-apekto kasi mas may enhance yung pagpropromote ng kanilang product. Pero pagdating sa climate change kung saan hawing ulan ng ulan, ito yung mga work, jobs, and industry na talagang hindi masyadong affected ng mga ito. Kaya naman ngayong 2025 kung ikaw mayroong sapat na kasanayan, kaalaman tungkol sa ganitong klaseng negosyo at pag-iintin o pag-start na. Kaya naman maraming salamat sa kasama sa ating araw na to. Sa namang kwentuhan dito pa rin sa kabago mo o YouTube channel. Usapang business, sama-sama tayo natutong pag-negosyo at sensor. Hanggang sa muli, salamat, paan.